Jai, congrats po and excited kami makakita ng comeback mo sa MMFF. Bukod po ba sa Marami naman, guys. Comeback to the young and beautiful you. Bukod po ba sa nakakatakot ang movie ninyo, papaiyakin nyo rin po ba kami bilang isang Judy Ann Santos sa Espantaho? Grabe naman yun. Oo. Well, kasi maliban sa pagiging horror siya, it's really a family drama. So maraming eksena na mabibigat. Actually, karamihan ng eksena mabibigat. Yun lang yung pwede kong sabihin. Hindi lang nananakot, matindi yung kurot sa puso. Kasi yun yung nararamdaman namin every time uwi galing taping or galing shooting, mabigat yung pakiramdam kasi ang daming iyak, ang daming, madaming moments na tutulo ang luha niya. So magdala po kayo ng tissue, magdala na rin kayo ng ng pamaypay kasi baka may mga pahimatay sa takot. Pero, yun po. Yes, iiyak po kayo. Thank you very much, Rosel Castillo. Thank you, Miss Judy Ann. Ito namang susunod, wala naman sa pep.ph, Kim Manano, ang tanong para sa Team Espantaho. What is the most exciting part of MMFF ngayong taon? Ano po ang reaksyon ninyo na napakagaganda po ng line-up ng MMFF entries? Ako lang manaling. Ako na naman. Hindi, the fact that it is the golden anniversary of Metro Manila Film Festival, that alone excites the whole occasion already. 10 beautiful, amazing films pinagsama-sama at pinagtrabahuhan ng 10 producers or production companies. I think marami naman kami nakipaglaban sa pwestong ito. Nabigyan na talaga kami ng pagkakataon na magkaroon ng slot. So, that alone we're very thankful. Napaaga ang Pasko para sa amin. Napaaga din ang balitang wala kaming Pasko. But to be part of the 50th Metro Manila Film Festival anniversary is a gift on its own. Maraming salamat, Ms. Judy Ann Santos. Sasagot daw po si Ms. Chandla Romero. First of all, I want to say this is really a long time coming kasi if these people don't know, hindi pa pinapanganak to yung first Metropolitan Film Fest in 1974, kasama na ako. So after 50 years, so this is a golden adventure for me, a golden moment. Grabe yun! Diba talaga, MMFF 50th edition. At nandito po ang pelikulang Espantaho ni Ms. Chandla. Maraming salamat po. Thank you, Team Espantaho. Up next, My Future You. Ito namang susunod. Para kay Direk Chris. Ayun ang tanong mula sa press, sa akin naman ang sa fans. Oh, from Francis Riadique. Parang ni Francis Riadique, nakakailang bulot na siya. What was the hardest part of shooting the film, Direk? The hardest part? Yes, Encho. Talk show. Hindi kasi it talks about two timelines, 2009 and 2024. May treatment ako na it should be a match framing for both of them. I'm shooting two locations in one scene. So I need to match the same frame in one scene for several shots. Medyo challenging yun for me. I think for me as director, isa yun sa medyo may technical yun na medyo mahirap. Kung mga different timeline kasi, paano umaarte yung dalawa kung wala silang ka-eksena? Required ko sila from the script reading pa lang na I need your cooperation. Kahit wala ka sa camera, I need you to be behind the camera, to be the co-actor of that scene. So, hindi script ko, hindi nila mabato ng dialogue, hindi co-actor din nila. Si Seth, nasa likod ng camera si Chi. Si Chi, nasa likod ng camera si Seth. So, para yung organic yung emotion, para totoo yung emotion. Very supportive din nila. Yes, maraming salamat, Direk Chris. Itong next ay galing sa ating mga fans. Ang tanong niya ay para kay Francine, pero unfortunately wala na si Francine. Si
Ito na. Alam mo, parang saya-saya rin sa table nila Ate Ugi at saka ni Ate Gladys. Nakalimutan natin nila media ko yung pinag-aalisan. Pero si Chika sila Ate Ugi. Kaya, eto na, ang tanong. Unahin na ang daming tanong. Unahin na natin. Sabi ni Jasmine Ibaw, ayan, Jasmine Ibaw, ano po ang naging inspirasyon ninyo para po maisagawa ang pelikula na And the Breadwinner Is? Definitely, we wanted to come up with a story that would resonate with a lot of Filipinos. And we thought that, we are all part of this culture, breadwinner culture. Matagal na natin siyang napag-usapan. Ang mga breadwinners natin, matagal na rin maraming kinikikim. And this is the time that we get to tell their stories from their point of view. It's a story about a family, pero pinapakita din natin kung paano pwedeng magkawatak-watak and at the same time, maging mabubuti sila sa journey na to, trying to recognize the worth of a breadwinner in their family. Maraming salamat, Direk Jun. At kasama ni Direk Jun, of course, isa rin nating director ng And the Breadwinner, diba? Direk Percy Intalan, hello po. Ano naman ang susunod nating tanong from a virgin son? Basta yun. Okay. Ito para kay Uge at kay Gladys. How can you relate your movie to us, senior citizens? Thank you. At yung seryoso nga, nakasunod naman, hindi niya nilagay. Para daw sa mga senior sa hindi invento, ito ba talaga? Okay, kasi hinaamin ko na. Pagka-batch kami ni Chandler Romero noong 1974. Naalala mo? Diba? Akalain mo, mabot tayo ngayon. 2024, Chanda. Kasama si Tori Abuel. Alam mo yun? Oo. So, masaya ka na, Encho? Tanong kasi ni Virgie yun, how can you relate this film to the senior citizens? Bakit ako? Nabulot lang yan, Ate Uge. Nabulot yan. Ba't ka galit sa akin? Hindi. Tanong sa akin yung mga senior citizens. Oo. Oh, bakit ako nga? Gladys ka, itigil na natin. Ito na lang. Ricky Lee, pakipaliwanag. Bakit kailangan panoorin ng senior citizens? Ang And the Breadwinner Is? Ay, ito na lang. The regular list. Makapalitulungan mo ako. Paano ba ipapaliwanag? Ito na lang. Ito naman kasi si Encho, gulo-gulo. Sensya na po kayo. Ito na lang, seryoso na lang. Hindi lang naman senior citizens ang kailangan manood, Encho. Oo, pati ikaw. Yes. At saka tayong lahat. Kasi parte ito ng katotohanan sa pamilyang Pilipino. Lahat tayo may kilalang breadwinner. Baka ikaw ang breadwinner o yung kapatid mo matagal ng pasan-pasan ng pagiging breadwinner. So panahon na para mapanood natin. Ito ay unique sa kultura ng Pilipino na bakit nga ba sa isang pamilya may isang titindig para sa lahat. So, isipin na lang natin na pag pinanood natin ang breadwinner, baka naman may mensahe ito sa'yo. Baka may kailangan tayong baguhin. Di ba? So, mas maganda naman na bawat isa sa pamilya, baka naman pwedeng lahat tayo breadwinner. Di ba? So, para sa mga senior citizens, maliwanag na po ba? Okay. Ate, nagtanong lang naman. Ha? Nagtanong Ay, ito na pala. Ma'am, Hindi ikaw yung cast. Thank you for that wonderful answer, Ate Uge. Hindi, mula sa pinakabatang miyembro ng pamilya ko, makaka-relate dito sa breadwinner and the breadwinner is kasi nandito sila Kulot, sila Argus, hanggang sa aming pinakamamahal si Kapaluti Guzman, di ba? Makaka-relate ang mga senior talaga. Kasi syempre, di ba, sa miyembro ng pamilya, minsan may nakatira sa ating lola, ganyan. So syempre, even ang ating nanay, ang tatay, ang mga kapatid. Pero bukod doon, yung hindi naman sa mga breadwinners, di ba? Kundi pati talaga sa lahat ng miyembro ng pamilya ng breadwinners. Kaya hindi lang po ito para sa ating mga mahal na senior citizens, para po talaga sa lahat. Kumpletos ni Carlos si Carlos. Okay. Thank you very much from the team. Ano ba gusto mo mangyari? Okay. May sinasabi ka? Wala. Okay. Okay ka Ay, na? galing pala kay Mami yung question. Ayan o,
Ikaw na lang, Dennis. Wala lang. Ay, hindi, tama. Anong pakiramdam na nakapasok kayo ngayon sa Metro Manila Film Festival at makatrabaho si Ruru, si Sofia? Ang pakiramdam ay napakasaya. Pakiramdam namin, winners na kaming lahat dahil mapasama pa lang dito sa hanay ng mga magagandang pelikula dito sa special na okasyon na to, 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. Isang napakalaking karangalan na yun. Pakiramdam namin, nanalo na kami ng maraming awards doon pa lang sa napasama yung pelikula namin dito sa hanay ng mga 10 magagandang mga pelikula na mapapalapit na ngayong taon. Thank you so much, Sir Dennis. May tanong naman mula sa fans. Sabi niya ni Rosel Castillo, dapat pong tanong yan para kay Ruru Madrid. Pero wala po si Ruru. Pero ang tanong niya kasi, Ruru, na-pressure ka ba na ang co-star mo ay si Dennis Trillo? Nakasama mo sa Green Bones, knowing na sa MMFF, Best Actor na siya. May mga advice na siyang binigay sa'yo habang magka-eksena kayo. So, may advice ka ba na binigay kay Ruru, Sir Dennis? Wala po akong binigay na advice sa kanya kahit isa dahil nakita ko yung progreso niya bilang isang artista, nakita ko na meron siyang sariling style at hindi ko naman naramdaman ko na hindi ko na kailangan magbigay pa ng advice dahil kung ginawa niya lahat ng homework niya, isa siyang dedikadong artista, marami siyang gustong matutunan pero talagang pinagbubuti niya bawat proyekto kaya natutuwa ko dun sa nagtatrabaho rin siya. Salamat po, Sir Dennis. Di ba bongga yun? Kasi siya may kanya-kanya namang ang kigaling, di ba? Ay, kuya, ito na pala. Bumulog na ako agad. Ayan, dito na tayo sa Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital.